Kumusta kaibigan? Ang kwentong ating itatampok ngayon ay tungkol sa isang dating kriminal na nais magbagong buhay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit pilit pa rin siyang hinahunting ng isang psychopath killer, pati ang kanyang pamilya ay nais nitong idamay. Siguradong magugustuhan mo ang kwentong ito kaibigan. Halina't ating panoorin. Nagsimula ang kwento sa bilangguan kung saan ipinapakita ang isang inmate na nagngangalang Red na ikinulong matapos pagnakawan ng isang bangko. Siya ay sinintensyahan ng 5 taon sa bilangguan, ngunit 2 taon pa lamang ay nakalaya na siya dahil nakatanggap siya ng parol dahil sa pagpapakita niya ng mabuting pag-uugali. At ang maswerteng araw niya ay di pa natatapos doon dahil pagkalabas niya ng kulungan, nakita niya ang kanyang asawa na si Chloe na naghihintay sa kanya sa labas para sunduin siya. Maya-maya pa ay tinanong siya ni Chloe kung ano ang gusto niyang gawin. Siyempre, alam na nag-TikTok muna ang dalawa dahil na-miss nila ang isa't isa. Si Chloe ay isang French at ang kanilang anak na babae si Beatrice ay napansin ng kanyang ama na fluent magsalita ng Pranses dahil ito sa kanyang Mexican yaya na si Lolita, kung kaya naman nanibago ang lalaki sa kanya. Lumipat ang eksena sa isang airport kung saan ang isang French na nagngangalang Luke ay mukhang nagkakaproblema sa isang opisyal ng immigration dahil ito ay mayroong travel ban sa ibang bansa. Gayunpaman, nakalusot pa rin siya dito at nakaalis. Ang hindi alam ng opisyal ay isang psychopathic hitman ang lalaking ito na papunta sa Estados Unidos upang hanapin ang kanyang target. Pagkarating sa Amerika, kinailangan ni Luke ng kotse pero sa halip na magrenta ng sasakyan o mag-taxi, pumunta siya sa parking lot at sinubukang nakawin ng isa sa mga sasakyan doon. Nahuli siya ng may-ari ng sasakyan at agad na sinubukang tumawag ng pulis para isumbong ang isang baliw na gustong nakawin ng kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man siya makatawag sa otoridad, inilabas ni Luke ang kanyang kutsilyo at nilaslas ang lalamunan ng kawawang lalaki. At sinabi pa nito sa lalaki na hindi siya baliw dahil mas malala pa siya sa baliw. Nang wala nang makakasagabal, malayang ninakaw ni Luke ang sasakyan at pagkatapos pumunta siya sa isang bar. Ibinigay niya ang susi ng kotse sa mga sunog baga na nakatambay doon at kinuha naman nila ang sasakyan. Sa loob ng bar, makikita ang may-ari nito na si Tom. Pagkakita niya kay Luke ay gulat at takot ang kanyang naramdaman na parang nakakita ng isang demonyo dahil buong akala niya ay dumating si Luke para patayin siya. Ngunit nagkamali ang hula niya dahil ang gusto ni Luke ay bigyan siya ng armas ni Tom. Lumalabas na si Tom ay isang iligal na nagbebenta ng baril at ang kanyang bar ay panakip lamang at kaya dinala ni Tom si Luke sa bubong upang ipakita sa kanya ang iba't ibang klase ng mga armas. Ilan sa mga baril ay nakakuha ng kanyang atensyon at agad niyang sinubukan ng isa sa pamamagitan ng pagpapaputok nito sa isang lalaking nakatayo sa tabi ng kalsada. Pinaril niya ang lalaki ng ganun-ganun lamang, ni wala man lang emosyon sa kanya o katiting na awa. Pagkatapos ay pumili siya ng magagandang armas. Bumalik sina Luke at Tom sa bar kung saan ininsulto ng mga kaibigan ni Tom si Luke. Nang walang pag-aalinlangan, pinaril niya ang mga ito kasama si Tom na akmang babaril din sa kanya. Samantala, nakatingin si Red sa isang painting sa kanyang bahay. Ang painting ay obra ni Chloe. Napansin ni Red na katulad ng mga dingding sa kanyang bilangguan ang mga painting ng kanyang asawa. Sa isang banda, plano pala ni Chloe na i-exhibit ang mga painting na ito sa susunod na araw. Maya-maya sa gallery, habang inihahanda ni Chloe ang kanyang mga painting na i-exhibit sa gabing iyon, dinala siya ng may-ari ng gallery na si Derek sa kanyang office, kung saan siya ay nagtapat ng kanyang nararamdaman at sinubukang mag-propose sa kanya. Tumanggi si Chloe at nagbanta pa na isusumbong siya sa kanyang asawang ex-convict. Nang marinig iyon, natakot si Derek at lumabas na si Chloe sa kanyang opisina. Ngunit bago pa man ito makalabas ay galit niyang binantaan si Chloe na sinasabing kung mabigo siyang ibenta ang alinman sa kanyang mga painting ngayong gabi, kailangan niyang bayaran ng mas mataas na upa ang kanyang gallery. Kung hindi siya makakapagbayad, mapipilitang kumpiskahin ni Derek ang lahat ng kanyang mga ari-arihan. Samantala, bumisita si Red sa isang pawn shop na pag-aari ng kanyang matalik na kaibigan na si Leroy.
Nakasama rin niya sa pagnanakaw noon. Ngunit sa pagkukwentuhan pa lamang nila ng kanilang mga karanasan nitong mga nakaraang taon ay may isang lalaki na sumulpot na pumasok sa pawn shop. Ang lalaki ay si Ernesto, isang pulis na pinaghihinalaan pa rin sila. At nang makitang muli si Red kasama ang kanyang matalik na kaibigan, binalaan siya ni Ernesto na huwag gumawa ng anumang bagay na hindi maganda dahil nasa probation period pa rin siya. Pero pagkatapos niya makumpirma na walang dalang armas o droga si Red ay agad siyang umalis. Sa totoo lang, ang kanyang mga hinala sa kanila ay tama dahil sa sandaling umalis ang pulis ay nilabas ni Leroy ang kanyang baril at akmang papaputukan ang pulis, ngunit inawat siya ni Red. Pagkatapos, dinala ni Leroy si Red sa isang lihim na silid sa underground kung saan gusto niyang ipakita sa kanya ang kanilang ninakaw na tinago niya sa isang vault na kapareho ng nasa bangko na kanilang ninakawan. Pagkatapos ay hinamon ni Leroy si Red na buksan ang safe na naglalayong malaman kung mayroon pa rin siyang kakayahan na mag-unlock ng vault. Ngunit nabigo siyang gawin iyon. Ang pagkakakulong niya ay nagdulot ng pagkawala ng kanyang kasanayan na magbukas ng safe. Pero sigurado si Leroy na balang araw ay babalik din ang kanyang kakayahan basta't magsikap lamang ito. Sa ngayon, binuksan ni Leroy ang safe gamit ang susi at ipinakita ang isang tumpok ng $600,000 na halaga ng mga bonds sa loob. Plano nilang i-cash out ang kanilang ninakaw, pero bago iyon, gusto ni Red na dumalo siya sa art exhibition ni Chloe. Sa ibang lugar, itinigil ni Luke ang kanyang sasakyan matapos niyang makita ang isa pang kotse na nakursunadahan nito. Gusto niyang mapa sa kanya ang kotse, ngunit tumanggi ang may-ari nito. Pagkatapos ay binaril niya ang lalaki at nakakuha niya ang magandang sasakyan. Ngunit pagkatapos, dinrive niya ang kotse ng walang ingat at pinahinto siya ng patrol police. Si Luke ay sumunod at huminto. Bumaba siya ng sasakyan at pinagbabaril ang pulis. Hindi pa ito nakontento at pinasabog pa niya ang patrol car. Sa ibang eksena, ng gabing iyon, bumisita si Red at Leroy sa exhibit ng mga painting ni Chloe. At hindi lang sila, dumating din si Ernesto dahil isa siyang pulis na kolektor din ng painting. Ngunit ang nakakalungkot, ang kanyang mga obra ay hindi nakatanggap ng magagandang komento mula sa mga kolektor at tinawag pa ang kanyang mga painting na flat at walang buhay. Naikinigalit ni Red nang marinig niya ang mga ito. Mababatukan pa sana niya ang mga ito kung hindi dahil sa pagpigil sa kanya ni Leroy. Habang ang mag-asawa ay nasa exhibit, si Beatrice na kanilang anak ay nasa bahay kasama si Lolita. Oras na sana ng kanilang pagtulog nang may biglang kumatok sa pintuan ng bahay. At pagbukas ni Lolita ay may nakita siyang hindi kilalang tao na gustong pumasok sa bahay. Ito ay si Luke. Ang pakay pala niya sa pagpunta sa Estados Unidos ay ang tugisin si Red. Sinubukan ng babae na pigilan ng baliw na ito. Nakipag-away pa si Lolita para paalisin siya doon. Pero pinatay siya ni Luke na parang insekto lamang sa kanya. Ngunit hindi nawala ng kabuluhan ng sakripisyo ni Lolita. Dahil sa ginawa niya ay nakatakas si Beatrice mula roon. Sinubukan siyang barilin ni Luke, ngunit nabigo siya dahil napakalayo na ng bata. Ang bigong pagpatay sa bata ay nagpalungkot kay Luke dahil ito ang unang pagkakataon na nakatakas sa kanya ang kanyang biktima. At ang katotohanan na ang kanyang biktima ay isang maliit na batang babae lamang ang nagpahiya sa kanya. Ngunit wala siyang oras para isipin ang mga ito dahil kailangan pa niyang mahanap si Red na wala sa bahay. At kaya hinanap niya ang lugar hanggang sa wakas ay nakakita siya ng invitation card para sa art exhibition ni Chloe. Tumating si Luke sa gallery, gayon din si Beatrice. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at pinagbabaril niya ang mga tao doon kasama ang mga collectors. Dahilan para tumalsik ang kanilang mga dugo sa mga painting ni Chloe. Walang makapagtangkang pigilan siya maliban kay Ernesto na may dalang baril. Gayunpaman, nang magkaroon ng shootout, si Leroy ay tinamaan ng bala na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Bago siya mawalan ng malay, ibinigay niya ang susi ng safe kay Red na pagkatapos ay nagmadaling iligtas ang kanyang pamilya at inilayo sila roon. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Luke na tumataka sa isang kotse at agad niya silang hinabol. Nakuha pa nitong sumabit sa bubong ng kotse at pinagbabaril naman siya ni Red, ngunit nawala ito kalaunan. Habang sila ay nasa kotse, ipinaliwanag ni Red kay Chloe kung sino talaga si Luke at kung bakit gusto siyang patayin ito. Siya ang kapatid ng kasama ni Red na namatay sa panahon ng pagnanakaw at sinisisi siya sa kanyang pagkamatay.
Kaya ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ni Luke na patayin sila ay para sa paghihiganti. Hindi lamang tungkol kay Luke ang inamin niya, sinabi rin ni Red kay Chloe ang tungkol sa kanilang ninakaw na nagkakahalagang $600,000 na labis na ikinagulat naman ni Chloe. Sa lahat ng oras na ito, naisip niya na ang mga band ay wala na. Ngunit ngayong alam niya na kung ano talaga ang nangyari sa mga band, hiniling niya kay Red na i-cash ang mga ito mamaya dahil iyon ang makakapagligtas sa kanila mula sa bankruptcy. Dahil kung tutuusin, nasira ang kanyang art exhibition dahil kay Luke at kaya nagmaneho sila patungo sa pawn shop ni Leroy. Pinaghintay ni Red sina Chloe at Beatrice sa kotse habang papasok siya sa loob para kunin ng mga band. Ngunit pagpasok pa lamang niya, lumitaw si Luke at pagkatapos ay dinala sila upang puntahan si Red sa basement. Alam ni Red na papatayin ni Luke ang kanyang asawa at anak kung hindi niya gagawin ang isang bagay, kaya't ibinigay niya ang lahat ng kanyang ninakaw kay Luke bilang kapalit ng kanilang buhay. Gayunpaman, ang negosasyon ay nauwi sa kabiguan. Tahimik na tinanggihan ni Luke ang kanyang alok at binaril niya si Red. Sa panahon ng kaguluhan, aksidenteng nakapasok si Beatrice sa safe na ikinandado naman ni Luke. Balak niyang patayin ito roon hanggang sa maubusan ng oxygen. Pagkatapos noon na hinabol niya si Chloe na tumakas sa lagusan. Hindi rin nagtagal ay nahuli siya nito at sinuntok niya ito hanggang sa mawalan ng malay. Samantala, ipinapakita na buhay pa si Red. Hindi pala tumama sa katawan niya ang bala na pinaputok ni Luke dahil naharang ito ng susi ng safe na inilagay niya sa bulsa ng jacket niya. Nang makitang wala si Luke, sinubukan niyang buksan ng safe ngunit hindi niya magawa dahil nasira ang susi ng safe matapos tamaan ng bala ng baril. Kaya sinabi niya sa kanyang anak na manatiling kalmado at isave ang kanyang oxygen habang inililigtas muna niya ang kanyang asawa na si Chloe. Ilang sandali pa, bumalik si Luke at nagkaroon ng scuffle sa pagitan nila ni Red. Kalaunan na corner ni Luke si Red. Ngunit sa sandaling ito, dumating si Ernesto at nang makitang papatayin ni Luke si Red, binaril niya ito ng maraming beses. Nang mapagtanto na malapit na siyang mamatay, pagkatapos ay naglabas si Luke ng isang pares ng mga bomba na nagbabalak na pasabugin ng pawn shop at ang lahat ng nasa loob nito. Ngunit ang mga bomba ay hindi gumana ng maayos. Nagawa lamang nitong pasabugin ng kanyang sarili at ang mga band. Ngunit hindi dito natatapos ang lahat. Kailangan pang iligtas ni Red si Beatrice na nauubusan na ng oxygen. Sa kabutihang balat, sa kabila ng kaba at takot ay naibalik niya ang kanyang kasanayan pagkatapos ang ganap na pagko-concentrate. Nagawa niyang buksan ang safe at mailabas siya rito. Nagpa siya si Ernesto na palayain si Red. Nakita niya ang lahat ng nangyari sa pamilya nito ng mga nakaraang oras at kung gaano sila kasaya matapos silang magkasama muli. Magpapanggap na lamang siya na walang kinalaman si Red sa lahat ng nangyari ngayong gabi. Kung tutuusin, malamang ay mabigyan pa ng medalya si Ernesto dahil sa pagpigil kay Luke. Sa pagtatapos ng pelikula, nag-usap sina Red at Chloe sa kanilang bahay. Iniisip kung ano ang susunod nilang gagawin pagkatapos mabigo ang art exhibition ni Chloe at nasunog ang mga ninakaw na band ni Red. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Derek upang sabihin sa kanila ang magandang balita na ang lahat ng mga paintings ni Chloe ay nabili sa halagang $300,000. Gustong-gusto pala ng mga tao ang pagtilamsik ng dugo ng mga kolektor ng sining sa mga painting. Ang dugo ay nagbigay ng buhay sa kanyang mga painting na nagbigay sa kanila ng mataas na halaga. At natapos ang pelikula sa masayang pagsasayaw ni Red at Beatrice at Chloe. Pinagdiriwang nila ang kanilang bagong yaman. Maraming salamat kaibigan sa panonood. Sana'y nagustuhan mo ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay pakilike naman ang videong ito at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. Muli, maraming salamat.